Ang malawak na kontinente ng Xianlan ay walang katapusan, isang lupain kung saan ang mga immortal ay lumilipad sa kalangitan at ang mga mortal ay nagpapakapagod sa lupa. Kasama sa libu-libong mortal na nangangarap ng immortalidad ay isang binatang nagngangalang Li Qing. Ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, umakyat ka sa mga bundok, humanap ng isang sekta, magsanay para maging immortal, at makakakuha ka ng isang mabuting asawa, ngunit ang landas patungo sa immortalidad ay hindi ganoon ka-simple. Lahat ng sektang kanyang nilapitan ay tumanggi sa kanya. Sa wakas, natagpuan niya ang Divine Immortal Sect, ang kanyang huling pag-asa, ngunit ang kanyang nakita ay hindi isang mar-ingle na templo o isang kahangahangang tuktok ng bundok, kundi isang kubo na yari sa dayami. Ito ay isang scam, sigaw ni Li Qing, handa nang umalis, ngunit bago siya makaalis, isang tinig ang sumigaw, huwag kang aalis. Lumabas si Wang Feng, ang hanggal nating bida, at nagpapakilala na siya ang Sect Master ng Divine Immortal Sect. Nakabihis na parang isang murang artista, sinabi ni Wang Feng kay Li Qing na siya ay may pambihirang talento at potensyal, sumali ka sa aking sekta, at tiyak na magiging immortal ka, sabi niya, puno ng peking kumpiyansa. Si Li Qing, desperado at madaling mauto, ay nag-atubiling ngunit sa huli ay pumayag, naakit ng mga pangako ng immortalidad, refund, at kahit isang mabuting asawa. Hindi niya alam na si Wang Feng ay kasing clueless niya. Si Wang Feng, na dating isang comic artist sa ibang mundo, ay biglang napunta sa brutal na mundo ng pag-cultivate ng Xianlan. Salamat sa isang misteryosong sistema, siya ay binigyan ng misyon na buuin ang pinakamalakas na sekta, ngunit ang sistema ay hindi naging mapagbigay. Wala kanyan, pangungutya nito ng mangarap si Wang Feng ng espiritual na enerhiya, mga teknik, at kayamanan. Sa halip, binigyan siya ng isang recruitment system na may isang misyon, mag-recruit ng isang disipulo at kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa loob ng 3 araw, o harapin ang pagkalipol. Sa paglipas ng oras, si Wang Feng ay kumapit kay Li Qing, ang tanging tanggang pumayag na sumali sa kanyang sekta. Nagkunwari siya tungkol sa talento ni Li Qing at sa kadakilaan ng sekta, habang sa loob-loob ay nagpapanik, hindi ako kumukuha ng disipulo dito, sinusubukan kong iligtas ang sarili ko, iniisip niya. Desperado na makumpleto ang misyon bago siya patayin ng sistema. Si Li Qing, na ngayon ay isang disipulo ng Divine Immortal Sect, ay humiling ng kaginhawahan, masustansyang pagkain, malinis na damit, at walang mahirap na pagsasanay. Si Wang Feng, na nagpipigil ng galit, ay pumayag sa lahat, ngunit nang opisyal ng maging disipulo si Li Qing, ang sistema ay aktibo, at ang gantimpala ni Wang Feng ay ipinakita, isang pagkakataon na mag-summon at isang pagkakataon na mag-roll. Ginamit ni Wang Feng ang kanyang pagkakataon na mag-summon, at ang lupa ay nayanig habang isang figura ay lumitaw mula sa kalangitan. Ito ay si Ye Gucheng, ang White Cloud City Master mula sa mundo ng mga wuxia novel. Sa kanyang matalas na espada at princely stage pinnacle cultivation, si Ye Gucheng ay isang tunay na puwersa. Si Li Qing, na nasaksihan ito, ay nabighani. Sect Master, sino ka ba talaga? Bulalas niya. Ngayon ay lubos na naniniwala sa kapangyarihan ni Wang Feng. Si Wang Feng, na naluwag ang loob, ay nagpanggap bilang isang matalino at mapagkumbabang Sect Master. Elder Ye, hindi na kailangan ng formalidad, sabi niya, itinatago ang kanyang sariling pagkamangha. Kasama si Ye Gucheng sa kanyang tabi, si Wang Feng ay nakaramdam ng kaunting pag-asa, ngunit hindi pa tapos ang sistema sa kanya. Nag-alok ang sistema kay Wang Feng ng isang pagkakataon na mag-roll, isang pagkakataon para manalo ng mga premyo tulad ng Constitution, Bloodline, o Cultivation. Ibig sabihin ba nito ay makakapag-cultivate na rin ako? Sigaw ni Wang Feng, bumibilis ang kanyang puso. Isang maladyos ngunit mekanikal na boses sa kanyang isipan na nag-anunsyo ng isang hindi inaasahang biyaya. Mensahe ng sistema, binabati kita host, para sa pagtanggap ng 10% ng kultibasyon ni Ye Gucheng, pakipili kung gagamitin mo ito para sa iyong sarili o sa isang alagad. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Feng, bakit ko ito ipapasa sa isang alagad kung ako mismo, ang pinuno ng sekta, ay isa palang mortal? Sistema, gaano kalaki ang maidadagdag sa aking kultibasyon kung gagamitin ko ang 10% ng kultibasyon ni Ye Gucheng? Mabilis ang tugon ng sistema, maaari mong maabot ang maagang yugto ng entry phase. Napakunot noo si Wang Feng, entry phase, magsalita ka nga ng maayos, sistema. Walang sagot, nakakainis, kaya't bamaling siya kay Li Qing, ang kanyang matapat, at medyo mabagal mag-isip, na alagad. Li Qing, alam mo ba ang mga antas ng kultibasyon? Matikas na tumayo si Li Qing, syempre, ang kultibasyong immortal ay nahahati sa 10 antas, Foundation Building, Profound Vein, Medium Spirit, Profound General, Entry Phase, Nobility,
profound sovereign, profound venerable, profound saint, at profound emperor. Tahimik na tumango si Wang Feng, entry phase lang pala ang nakuha ko. Pero ayos lang, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Sistema, kunin ang aking kultibasyon, boom, isang nakakabinging bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, ramdam niya ang matinding sigla sa kanyang ugat, mas tumibay ang kanyang laman, at isang kapangyarihang hindi pa niya kailanman naranasan ang damaloy sa kanya. Napakabangis ng enerhiya, pati ang kanyang kasuutan ay napanit. Napamulagat si Li Qing, Diyos ko, sobrang lakas ng sect master, pumutok ang damit niya. Nag-init ang mukha ni Wang Feng, kailangan kong magpaliwanag agad. Mabilis siyang nag-ayos ng kanyang nap-unit na kasuutan sabay sabi, ano ka ba, nagpapakita lang ako ng kapangyarihan ng isang entry phase realm, kung magpapakahirap kang magkultiba, ipapangako kong mararating mo rin ito sa loob ng 1 taon. Napanganga si Li Qing, 1 taon, maraming tao ang hindi man lang umaabot ng entry phase sa buhay nila kung hindi sila likas na henyo. Napangiti si Wang Feng ng lihim, kung alam mo lang na gotcha lang ito. Habang sinasanay ni Wang Feng ang kanyang bagong kapangyarihan, biglang tumilim ang kanyang pandama, naririnig niya ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, at bawat hakbang sa loob ng lambak. Teka, may bisita? Mabilis niyang naramdaman ang presensya ng isang tao, isang kultibador, malalakas. Hindi pangkaraniwan ang kanyang aura. Bamaling siya kay Ye Gucheng, Elder Ye, salubungin mo sila. Walang alinlangan pag agad naghanda ng paatake si Elder Ye. Boom, nanlaki ang mga mata ni Li Qing, nagkalat ang mga flyer ng sekta, napayanig ang lupa, at muntik nang mahulog mula sa ere ang mga bisita. Halos mamilog ang mata ni Wang Feng, ganito ba bumati ang mga kultibador sa isa't isa? Umatake ang panauhin sa flyers na lumilipad at napabuntong hininga si Elder Ye sabay sabi, huwag sirain ang mga gamit ng aming sekta. Kung ganito palagi ang pagbati ni Ye Gucheng, baka kahit mga kaalyado namin ay maging kaaway, napailing siya at bamaling kay Li Qing, ikaw na ang lumapit. Maingat na lumapit si Li Qing, isang babaeng kultibador ang nakahiga at dali-dali, tumayo, hawak ang isang flyer, kita sa kanyang mukha ang pagkainis. Nanuyo ang lalamunan ni Li Qing, Lady Cultivator, ayos ka lang ba? Matalim ang tingin ng babae habang hawak ang papel. Sino ang nagkakalat ng basura kung saan-saan, napaatras si Li Qing, at nagsalita si Wang Feng, hindi ito basura, ito ay flyers ng Divine Immortal Sect. Nagbago ang ekspresyon ng babae, flyers, tumango siya habang pinagmamasdan ang paligid, ibig sabihin, ito ang Divine Immortal Sect. Sa wakas, lumapit si Wang Feng na may kampanting ngiti, tama? At ako ang sect master na nakasulat sa flyer, Wang Feng. At biglang, mensahe ng sistema, may bago kang mensahe, binabati kita, host, para sa pagkakatuklas ng isang henyo, nag-trigger ng bagong misyon, mag-recruit ng 10 alagad. Gantimpala, 10 summon, 10 draw, halos bumilis ang tibok ng puso ni Wang Feng, isa pang gacha pool. Kung ang pagre-recruit kay Li Qing ay nagbigay sa kanya ng isang swordmaster at isang kultibasyong entry phase, paano pa kaya kung makakuha siya ng isang tunay na henyo? Pinagmasdan niyang mabuti ang babae, paano ko siya mare-recruit, dapat ba akong gumamit ng pambabala, o ipakita ko ang lakas ko? Matikas niyang itinayo ang kanyang katawan at nagsalita gamit ang pinakamakapangyarihan niyang tinig. Ikaw, batang babae, nararamdaman ko na ang iyong buto ay hindi pangkaraniwan, at ang iyong talento ay 1 sa 1,000,000. Narinig niyang bumulong si Li Qing sa tabi niya, Sect Master, sinasabi mo yata ito sa lahat ng nakakasalubong mo. Mataman niyang pinag-aralan ang babae, ang kakayahan nitong lumipad na parang kasabay ng mga ibon ay patunay ng kanyang likas na talento, bagamat marahil hindi pa ito mas mataas sa kanyang kultibasyon, siguradong mas bihasa ito sa tunay na laban. Biglang ngumiti ang babae, itinaas ang flyer na hawak, ikaw ang Sect Master ng Divine Immortal Sect, nakangiti pa rin ito ng magpatuloy, nakasaad sa flyer na nagre-recruit ang sekta ninyo. Isang hamong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, sa tingin mo ba, pasado ako? Nabuhay ang pananabik ng ating bida sa kanyang mga ugat, sabi, tadhana ba ito, isang bihirang pagkakataong bumagsak sa kanyang kondongan, parang karnepay mula sa langit. Ngunit bago siya tuluyang malunod sa tuwa, bigla nag-notify ang system at sabi, natukoy na ang host ay nasa estado ng labis na kaligayahan, babala, huwag masyadong matuwa. Naglaho ang tuwa nang biglang sumiklab ang realidad, hindi pa opisyal ang pagiging alagad maliban kung mababayaran ang entrance fee. Anong klaseng bulok na sistema to? Ang daming bawal, bulong ng ating bida sa sarili.
Mahigpit ang batas ng sekta, dapat voluntaryong ibigay ng bawat bagong alagad ang lahat ng perang dala nila bilang bayad sa pagsali. Dali hinawakan ng babae ang kamay ni Wang Feng at sabi, "Nagmamadali akong umalis, wala akong dalang pera, pwede bang bayaran ko na lang mamaya?" Tanong niya, umaasa pa rin. Ito ang batas ng sekta, dapat itong sundin, tugon ng ating bida. Kahit ang isang henyo tulad ni Ling Feiwo ay hindi makakaligtas sa panuntunang ito, kahit sino pa siya. Sisingilin pa rin siya ng pinuno ng sekta, wika pa ni Li Qing sa sarili. Bigla, isang matinis na sigaw ang pamunit sa katahimikan. Isang grupo ng mga kultibador ang nasa ilalim ng puno ang biglang pumasok sa eksena at nagsabi, "Akalain mong makatakas ka sa akin, ha, maliit na ganda?" Ang nagsalita sa kanya ay si Lin Yunyi, nakangisi ng may halong panunuya. "Niyang yung ama ay hindi ka mapoprotektahan, ano ang magagawa ng mga unggoy na ito para sa'yo?" Ngunit bago siya makalapit, isang alagad ng banal na walang hanggang sekta ang hamarang, ang kanyang mga mata nagliliyab sa galit. "Lin Yunyi, isa na akong opisyal na alagad ng banal na walang hanggang sekta, paano ka naglalakas loob na gumawa ng kasamaan sa harap mismo ng aming pinuno?" Napuno ng pawis ang mukha ng ating bida, at sabi, "Inakala kong ito'y biyayang bumagsak mula sa langit, bulong ng alagad, pero di ko alam na ito pala'y karnepay ng iba." Malamig ang tawa ni Lin Yunyi. "Paano mo nagawang agawin ang aking biktima? Hindi ko mamasamain ang patayin kayong lahat." Sa kanyang likuran, 5 mandirigma ang lumabas, bawat isa ay nasa antas ng general na malalim, isang antas lamang ang layo sa kanya, at ang kanilang pinuno, walang nakakaalam ng tunay niyang lakas, sa isip-isip ng ating bida. Bigla, may isang tinig ang nagsalita na sabi, "Batang kapatid," isang mahinaong tinig ang nagsalita, "Huwag kang matakot, kayang durugin ng ating pinuno ang mga yan gamit lang ang isang daliri." Napalunok ang ating bida, baguhan pa lang siya sa kultibasyon, wala pa siyang karanasan sa laban, kung matatalo siya, maaapektuhan ang kanyang misyon sa pagtanggap ng bagong mga alagad. Bigla lumuhad ang babae sa harap ng ating bida at nagpasalamat ito sa pagtulong sa kanya. At pagkatapos, isang malakas na tinig ang pumuno sa paligid. "Habang nandito ako, walang pwedeng mangapi sa inyo." Lalong lumalim ang ngisi ni Lin Yunyi, isang palabas ng mga unggoy, "Nagkukunwari kayong matapang, ni hindi ninyo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan." Nagmunti ang hangin, ang 5 general na malalim ay sumugod, ang kanilang mga sandata kumikislap sa araw. Panandali ang lumitaw ang pagdududa sa isip ng ating bida. Totoo nga, isa lang ang antas ng agwat, pero sapat na ito para pumatay. Ngunit bago pa lumubog sa takot ang lahat, may isang figurang gumalaw, sobrang bilis, halos hindi makita. Sa isang iglap, bumagsak ang 5 general na malalim, patay. Si Elder Ye ang tumapos sa kanila, napuno ng gulat ang paligid, pinatay niya silang lahat ng ganoon kadali. Napalunok si Lin Yunyi, malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo. Ay impossible, isa lang siyang baguhan, hindi, siya ay nasa antas ng maharlika. Ang kanyang isipan ay naghanap ng paraan upang makaligtas. Bigla siyang lumuhad, nanginginig, "Nakakatanda, aminado akong hindi kita nakilala, patawad, ang aking ama, ang Marks ng Changlin, ay maghahandog ng malaking regalo sa iyo." Ngunit ang boses ng pinuno ng sekta ay singlamig ng yelo. "Wala akong pakialam kung sino ang Marks ng Changlin, kung siya'y maglakas loob na lumapit sa aming sekta, dudurugin namin siya." Bigla napaisip ang babae, ang pamilya ng Marks ng Changlin ay halos walang katapat sa buong imperyong Yaori. Si Marks Lin Taiyang Zayang ay may 500 na sundalo, lahat nasa antas ng general na malalim, at ang 10 niyang general, sila'y nasa antas ng maharlika. Pero iba ang sekta ito, wala silang paki kung sino ang kalaban kung sila inargabyado. Sa gitna ng tensyon, isang alagad ang biglang lumuhad at nagpatira pa. Kumikinang ang mga luha sa kanyang mata, "Guro, sumali ako sa sekta dahil gusto kong magpagamot, pero ngayon, naniniwala akong kaya mong ipaghiganti ang pamilya Ling. Ano ang ginawa ni Lin Yunyi sa iyo?" Nang inig ang kanyang boses, gusto niya akong dungisan, muntik na akong hindi makatakas, napalunok siya, hinigpitan ang kanyang kamao. "Akala ko tapos na. Pero pagbalik ko sa aming tahanan, natagpuan kong pinaslang niya ang daan-daang miyembro ng pamilya Ling, kasabay ng kanyang mga luha, bumagsak ang katahimikan, at sa gitna ng lahat, isang malamig na pangako, huwag kang mag-alala, alagad ka man o hindi, itong kasamaan ay hindi natin palalagpasin." Habang ang lahat ay nakatitig kay Lin Yunyi, hinigpitan ni Lin Yunyi ang paghawak sa lupa para ito'y tumakas. "Guro," tumatakas si Lin Yunyi, biglang wika ni Li Qing. Puno ng tensyon, bago nagsalita ang patriarka,
ang boses niya ay may halong tuwa at pangungutya. Sa mga comics, ang mga kontrabida ay lumalaban o lumuluhod at nagmamakaawa, bakit hindi ito sumusunod sa mga patakaran? Nagtinginan ng mga disipulo, nag-aalangan, kahit patila kampante ang kanilang guro, alam nilang hindi basta-basta si Lin Yunyi. Huwag kang mag-alala, sabi ng ating bida, nandito si Elder Ye, hindi siya makakatakas. Nagsimulang gumalaw ang hangin nang humakbang si Ye Gotchan, kumikinang ang kanyang espada sa ilalim ng anino ng mga sulong, tila sumasalamin sa bagyong paparating sa kanyang aura. Isang simpleng pagtulak ng espada, at biglang nagbago ang mundo. Yumayanig ang lupa, ang hangin mismo ay tila humihikbi, isa-isa, ang mga disipulo at matatanda ang mga patay na katawan ng kasama ni Lin Yunyi ay nagsimulang lumutang, parang mga daong tinangay ng bagyo. Ang ating bida kasama, ang mga bagong disipulo ay nagpipigil na pilit na hindi magpatangay sa kakaibang puwersa, nakaramdam siya ng pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Bakit kailangang gawing isang malaking eksena ni Ye Gotchan ang bawat atake niya? Bulong niya, nagpipigil ng kaba, buti na lang at nasa entry phase realm ako, kung hindi, tulad ko rin ng mga disipulo ko, isang kahihiyan para sa akin, wika pa ni Wang Feng. At doon, sa isang iglap, isang malupit na hiwa ang palm unit sa himpapawid. Immortals beyond the heavens, boom, sumabog ang isang nakasisilaw na liwanag, parang langit mismo ang bamuka. Walang kumikibo. Tila nawala ang hangin sa paligid. Bigla may nakita si Xiao Wu lumipad galing kay Lin Yunyi, kulay berde, tila familiar sa kanya at dali-dali niya itong kinuha. Sa kagustuhan ng sect leader, mananatili ang batang Panginoon Lin, wika ni Elder Ye pagkatapos ng kanyang atake. Nang makita ni Xiao Wu ang pag-atake ni Elder Ye, bigla siya napasabi. Alam kong may pambihirang talento sa martial arts si Elder Ye, pero hindi ko inaasahang ganito siya kagaling. Lalo na yung flying immortal technique niya kanina, kahit pa dumating ang Marquess ng Changlin, malamang hindi siya makakatakas ng buo. Napatingin siya kay Ye Gotchan, naguguluhan, ang Divine Immortal Sect ay dapat kilala sa pagkakaroon ng ganitong uri ng mandirigma, pero bakit ngayon ko lang siya narinig, talaga bang wala akong alam? Tahimik na humakbang ang ating bida at nagpunta sa disipulo sa harap niya, matahimik ang kanyang ekspresyon. Alam kong sinabi mong gusto mong sumali sa sekta ko. Pero desperadong galaw lang yan para iligtas ang sarili mo. Nanlamig ang disipulo, pero nang sabihin kong gusto kitang maging disipulo, seryoso ako, naging matalim ang tingin ni Wang Feng, dahil nakatago ang aking sekta, maaari kang magdesisyon matapos mo itong makilala. Nagkaroon ng katahimikan, di talaga, dahan-daang inilabas ng disipulo mula sa kanyang damit ang isang batong hiyas na jade, kumikinang ito, puno ng sinaunang enerhiya. Ang batong hiyas na ito ay isang pamana ng pamilya Ling. Ngayon, bilang pasasalamat sa patriarka sa paghihiganti para sa akin, nais kong ialay ito bilang aking pambayad sa pagpasok. Pilit niyang pinapanatag ang sarili, kikilalanin kaya ito ng sistema bilang pambayad, wala akong mawawala kung susubukan ko, pero biglang napansin niya, bakit bigla siyang namumula. Flashback, sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang isang matamis na alaala. Xiao Wu, hindi ba gusto mo ang batong hiyas na ito noon? Isang malambing na tinig, isang malumanay na yakap. Ngayon, sa isang iglap, nag-mature ka na, kaya ipapasa ko na ito sa iyo ngayon. Nagkaroon ng katahimikan, puno ng di masabi-sabing damdamin. Sa hinaharap, maaaring maging simbolo pa ito ng pag-ibig. Isang mekanikal na tunog ang pumuno sa kawalan, binabati ang host sa pagkumpleto ng isang sampu ng pagiging disipulo. Gantimpala, isang summon, isang lucky draw. Lumapit at tinapak ang balikat ang bagong disipulo ng ating bida sabay sabi. Ngayon, isa ka ng disipulo ng aking Divine Immortal Sect, tumilim ang kanyang mga mata, ang paghihiganti mo ay paghihiganti ng sekta, maaari mong simulang singilin ang iyong interes. Sumiklab ang apoy sa puso ng disipulo, nang gigil ang kanyang mga kamao sabay kuha ng isang kahoy. Pinatay mo ang aking buong pamilya, ang galit ko ay kasanlalim ng dagat ng dugo, kung hindi ako makakaganti, hindi ako karapat-dapat maging anak ng pamilya Ling. Humakbang siya palapit sa kanyang mortal na kaaway, bawat salita niya ay parang matalim na espadang sumasaksak sa hangin. Lin Yunyi, nung ninakaw mo ang aking batong hiyas at hinamak mo ako, naisip mo ba ang araw na ito? Nanginginig sa takot ang kanyang kaaway, noon, masyado kang mataas, akala mo kaya mong takpan ang mundo sa kapangyarihan ng iyong ama, ang Marquess, pero ngayon, alam mo bang darating ang araw na ito? Napuno ng galit ang kanyang mga mata, sinira mo ang aking pamilya, naisip mo ba ang araw na ito? Nag-aalalang sabi ni Li Qing, patriarka, si junior sister, itinaas ni Wang Feng ang kanyang kamay,
Hudyat na tumigil ito. Ayos lang, hayaan mo siyang ilabas ang kanyang galit. Isang malamig na boses ang muling bumungad sa sistema. May bagong mensahe ang sistema. Binabati si Disipulo Ling Feiwu sa pagpatay sa isang eksperto ng Profound General Realm, nakakuha ng 300 sec points, naghari ang katahimikan sa buong labanan, ang paghihiganti ay naisakatuparan. Agad na tumango at lumuhad si Ling Feiwu sa harap ng iginagalang na Patriarch at Elder Ye, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at matinding determinasyon. Maraming salamat, Patriarch at Elder Ye, sa pagtulong kay Feiwu na maipaghiganti ang dugong nawala. Mula ngayon, mamumuhay at mamamatay si Feiwu bilang disipulo ng Divine Immortal Sect. Tumango ang Patriarch, matalim ang titig habang nagbibigay ng aral. Bibigyan ka ng sekta ng magandang kapaligiran para sa iyong paglinang, pero kung magiging tunay kang eksperto o hindi, saglit siyang natigilan. Kami sa Divine Immortal Sect ay hindi natatakot, kung may dagwang paghihiganti. Papatayin namin kahit sino, kahit gaano pa siya kalakas. Agad naging emotional si Feiwu matapos marinig ang sinabi ng ating bida. Mahigpit na hinawakan ni Ling Feiwu ang kamay ni Wang Feng, ang kanyang puso ay naglalagablab, hindi ko bibigwin ang inaasahan ng Patriarch sa aking paglinang. Napangisi si Wang Feng at sabi sa kanyang sarili, kaya kung kontrolin ang emosyon ng tao, walang kasing husay, pero, ngayon, kinikilabutan niyang hinawakan ng baba, nagbitaw ako ng malalaking salita, ano nga bang ituturo ko sa kanila? Hindi tulad ni Li Qing, hindi madaling lokohin si Ling Feiwu. Biglang hinarap ni Elder Ye si Feiwu, matalim ang titig. Ikaw ba'y isang tagapaghasa ng espada? Opo, Elder Ye, sagot ni Feiwu, walang pag-aalinlangan. Tumango si Elder Ye, gusto mo ba akong maging guru mo? Natahimik ang lahat, kilala si Elder Ye sa hindi madaling tumanggap ng disipulo, mas madali pang gawing namumulaklak ang bato kaysa mapasang ayon siya. Sandaling natigilan si Feiwu, ngunit bago siya makasagot, may bumulyaw sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Bulyo ng ating beda wala nang pagdadalawang isip, lumuhad siya. Pagbati, guru, pinagmasdan siya ni Elder Ye bago muling nagsalita, maganda ang espada mo, ngunit bago kita turuan ng tunay na eskrima, gagamutin ko muna ang mga panloob mong sugat na natamo mo nang habulin ka ng mga kaaway mo, tumayo ka at sumunod sa akin. Habang papaalis si Elder Ye kasama si Feiwu, humarap muna si Feiwu sa Patriarch. Umalis ka na, utos ng ating beda. Pinanood sila ng host, hinihimas ang kanyang sentido, may isang tagapagtanggol at isang henyo na disipulo na ngayon sa sekta, at ngayon, handa ng turuan ni Ye Gachan si Ling Feiwu. Akala ko imposible ang muling pagpapatayo ng sekta mula sa simula, pero sa loob lang ng isang hapon, nagsimula na itong mabuo. Hindi kalayuan, isang binatang disipulo ang nagngit-ngit sa loob. Mas nauna ako kay junior sister, pero nagawa niyang maging disipulo ni Elder Ye, bilang senior brother niya. Hindi ako papayag na malampasan niya ako, bamaling siya sa Patriarch, ano po ang plano ninyo para sa akin? Tiningnan siya ng Patriarch at walang emosyon sa tinig na sumagot. Kailangan mong magpapayat, natahimik ang lahat. Ano po, linisin mo ang paligid ng kubo, yan ang magiging tirahan ng Divine Immortal Sect. Napabuntong hininga ang disipulo ngunit sumunod, opo. Habang papalayo siya, nagbulong siya sa sarili, bago ako ni-recruit, puro papuri ang binibitawan niya sa akin. Ngayon dumating si junior sister, parang damo na lang ako sa tabi. Itinaas ng host ang kanyang kamay, sistema, ipakita ang attribute panel ng Divine Immortal Sect. Isang kumikislap na screen ang lumitaw sa harap niya. Nanlaki ang mata ng host, 5 elder lang ang kasya, kung mag-recruit ako ulit, 3 na lang ang natitirang pwesto, huwag muna. Naengganyo siya. Sistema, para saan ang sekta puntos? Ang sekta puntos ay ginagamit para sa draw at pag-upgrade ng sistema. Habang tumataas ang antas ng sistema, maaaring makasama ng mas malalakas na eksperto, mahiwagang kayamanan, at higit pang disipulo. Wow, napaangat ang kilay ng host, paano makakakuha ng sekta puntos? 3 paraan para makakuha ng sekta puntos, 1, pagkumpleto ng misyon ng sistema, mas mahirap, mas maraming puntos. 2, pagpatay ng kalaban, mas malakas ang kalaban, mas maraming puntos. 3, pag-recruit ng henyo, mas mataas ang talento, mas maraming puntos. Napaisip ang host, sandali, si Ling Feiwu umabot sa medium spirit realm peak stage sa edad na 18, dapat isa na siyang top genius, di ba? Genius talent, bakit hindi nadagdagan ng sekta puntos noong sumali siya? Bagamat may magandang talento si Ling Feiwu, wala siyang espesyal na pisikal na anyo o malalim na pagkaunawa sa mga realm, hindi siya pasok sa pinakamataas na ranggo ng henyo. Napatigil ang host, anong ibig sabihin,
Ganun kataas ang pamantayan ng isang tunay na henyo. Bigla siyang napangisi, "Sistema, tingnan mo nga kung ako mismo ay isang top-tier genius." Ang host ay may pangkaraniwang kakayahan, ngunit dahil siya ang master ng sistema, siya ay itinuturing na top-tier. Papuri ba yan o insulto? Umiwas siya ng tingin at lumipat sa isa pang tanong, ano naman ang talento ni Li Qing? Ang pag-check sa talento ni Li Qing ay nagkakahalaga ng 100 sekta puntos, gusto mo bang ituloy? Nanlaki ang mata ng host, 100 sekta puntos, para lang i-check ang isang mortal? Napakagatlabi siya. Sige, check, disipulo Li Qing, isa sa pinakamataas na pick devil, napanganga ang host, putya, yung dombong yun, top pick devil. Namilog ang mga mata ni Wang Feng sa matinding pagkagulat, marami na siyang nasaksihan sa kanyang buhay, pero ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ano ba yan? Posible bang maging isang nangungunang demonyo ang taong to? Napamura siya sa hindi makapaniwalang tono. Isang malamig at matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sistema ay hindi kailanman nagkakamali. Si Disipulo Li Qing ay may immortal Black Spirit Tortoise na pangangatawan, ngunit hindi pa niya ito naiaaktiba. Napakurap si Wang Feng, "Hintay, ano ang Black Spirit Tortoise physique?" Ang sagot ng sistema ay nagpadama sa kanya ng matinding hilakbot. Ang Black Spirit Tortoise physique ay ang pinakadakilang pangangatawan sa buong mundo. Nagbibigay ito ng ganap na depensa at walang katapusang buhay. Hanggat hindi siya namamatay, patuloy siyang mabubuhay. Kahit pamaguno ang langit at lupa, mananatili pa rin siya. Nanginginig ang isipan ni Wang Feng, si Li Qing, yung bobo at matako na yun, may ganitong kakilakilabot na kakayahan, napalunok siya. Kapag napaunlad niya ito ng buo, magiging immortal siya. Kailangan kong sanayin si Li Qing. Matibay ang desisyon ni Wang Feng, sistema, paano iaaktiba ang physique ni Li Qing? Samantala, si Li Qing ay abala sa paglalaro, hawak niya ang mahiwagang damo na tinatawag na Grass Mirror at buong saya nitong tinanong. Grass Mirror, sino ang pinakamalakas sa buong Xianlan Continent? Kumikinang ang damo at isang mahiwagang tinig ang sumagot. Ang pinakamalakas sa buong Xianlan Continent ay si Li Qing. Napangiti si Li Qing, Grass Mirror, hindi ko akalaing ikaw ang pinakamarunong sa lahat. Muli, nagpatunog ang sistema sa isipan ni Wang Feng, host, hindi mo ba sa tingin deserve niyang bugbugin? Napangiti si Wang Feng, aba, pareho tayo ng iniisip. Ngunit mayroon pa ring hindi malinaw, pero paano makakatulong ang pambubugbog kay Li Qing sa pag-aaktiba ng kanyang physique? Ang sagot ng sistema ay parang kulog sa kanyang pandinig, dahil ang paraan para maaktiba ito, ay ang mabugbog. Ano? Sigaw ni Wang Feng, ang Black Spirit Tortoise physique ay nangangailangan ng patuloy na pisikal na hampas upang gisingin at lubusang mapuko ang kanyang dugo. Isang matinding ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Feng, kung kailangang makahanap ng isang bihirang kayamanan, baka mahirapan ako, pero kung bagbog lang ang kailangan, madali lang yan, hanggat hindi siya namamatay, wala namang problema, di ba? Biglang napapitlag si Li Qing, bakit parang lumamig bigla? Pag-angat ng kanyang tingin, halos mahulog siya sa kinatatayuan. Ha? Grass Mirror, ano yang nasa langit? Isang dambuhalang epo-epo, ang bumalat sa kalangitan, puno ng mahiwagang enerhiya, nang inig siya sa kaba. Patriarch, ano yan? Nanatiling kalmado si Wang Feng, huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Sistema, ano ang cyclone na yan? Ang sagot ng sistema ay hindi niya inaasahan. Si Disipulo Ling Feiwu ay malapit nang maabot ang Profound General Realm, isa ito sa mga palatandaan ng kanyang pag-angat. Napatanga si Wang Feng, nakagulat, si Ye Guchen ang tumulong kay Ling Feiwu upang gumaling, at ngayon bigla siyang nagla-level up. Lumingon siya kay Li Qing, ang junior sister mong si Feiwu ay malapit nang maging Profound General, yan ang dahilan ng kaguluhang ito. Napakuyom ng kamao si Li Qing, pagpasok pa lang ni junior sister sa Divine Immortal Sect, naging disipulo na siya ng makapangyarihang Elder Ye, at ngayon nag-breakthrough pa siya. Humiga si Li Qing sa lupa, at puno ng pangamba, samantalang ako, isa pa ring mortal, kung magpapatuloy ito, baka mawalan ako ng mukha bilang senior brother. Napangisi si Wang Feng, huwag kang mag-alala, simula bukas, sisimulan ko ang training mo, malalampasan mo si junior sister sa isang iglap, basta kaya mong tiisin. Lumiyab ang determinasyon ni Li Qing, salamat, master, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ni Li Qing yan. Ngumisi si Wang Feng, naniniwala ako, na kaya rin niyang tiisin ang katawan mo. Tumingala siya sa langit habang nakatitig sa epo-epo, at kapag ikaw na ang umangat sa Profound General Realm, sigurado akong mas malaking kaguluhan ang idudulot mo.
Sa di kalayuan, isang pulang liwanag ang lumabas sa bundok na puro bato. Isang figura ang biglang gumalaw, isang malamig at nakakatakot na tinig ang bumalat sa hangin. Hindi ko inaasahang magigising ako matapos ang daan-daang taon, para lang sa isang hamak na Profound General. Pero ngayong nagising ako, kakainin ko ang Profound General na yan, isang masarap na pagkain para sa akin, naghanda ang demonyo at sa isang iglap, ito ay tumalon, tumilapon ito sa himpapawid, mabilis na lumilipad patungo sa ipo-ipo, para sa isang hamak na Profound General, isang karangalan na maging pagkain ko, sa ilalim ng liwanag, isang halimaw ang papalapit sa Divine Immortal Sect, abangan sa susunod. Sa kubol na dayami, isang malakas na enerhiya ang biglang sumabog, yumayanig sa buong paligid, kumikislap ang liwanag, tumatago sa dilim ng gabi, isang malamig na boses ang dumagundong sa kawalan. Binabati kita, ang disipulo ng host na si Lin Feiwo ay matagumpay na umangat sa Profound General Realm, gantimpala, 1,000 sect points. Napatitig si Wang Feng, napapailing habang iniisip ang nangyari. Talagang isang henyo siya, bulong niya sa sarili, isang hakbang na lang, at aabutan na niya ako, salamat naman, kung hindi, mapapahiya ako. Agad nagbigay-pugay si Ling Feiwo, ang kanyang tinig puno ng pasasalamat ngunit matatag. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Isang Profound General Realm lang, maliit na bagay, aniya sa sarili, kapag ako, bilang senior brother, ay nakaabot sa entry phase realm sa loob ng isang taon, wala na siyang habol. Tumango si Wang Feng, sundin mo ng mabuti si Elder Ye. Sana'y dalhin mo ang pangalan ng Divine Immortal Sect sa hinaharap. Opo, Patriarch, sagot ni Ling Feiwo, puno ng sigasig. Bigla, may nakita si Elder Ye, isang bagong karakter ang lumitaw mula sa likod ng ating bida at nagsalita. Akala ko iisang Profound General lang ang nandito, ani ng halimaw, nakangisi ng mapanukso. Hindi ko inaasahan na may ilan pa, pero mukhang hindi rin kayo masarap kainin. Nagmamadaling sumigaw si Wang Feng, system, I-scan ang nilalang na to. 10 sect points sa pagsuri ng kanyang pinagmulan, tugon ng sistema. Sige na, mahalaga ang kaalaman sa labang ito. Sumalimbay sa isipan ni Wang Feng ang isang matinding revelasyon. Siya si Great Demon Xuanxia, ang halimaw na minsang nilipol ang Yaori Empire libu-libong taon na ang nakalilipas, isang peak Profound Sovereign. Tinalo siya ng dakilang emperador at isinelyo, pero ngayon, nabasag na ang selyo, at nasa peak of nobility realm siya. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mukha, kung nasa rurok pa ng kanyang kapangyarihan ang demonyong to, siguradong hindi kaya ni Elder Ye. Ang walang takot na si Li Qing ay mabilis na humakbang, ang kanyang tinig puno ng panghahamon. Sino ka para haminin ng aming sekta, lumayas ka ngayon, o hindi ka na makakaalis ng buhay. Muling tumawa ng nakakasindak si Xuanxia, dumagundong ang kanyang boses sa paligid. Kekeke, Divine Immortal Sect, hindi ko pa naririnig ang sekta niyong galing sa putikan, at ikaw, matabang bata, paano mo nagagawang bastyusan ako? Napakurap si Wang Feng, hindi makapaniwala, hindi ko inasahan na may ganitong tapang si Li Qing, isang mortal lang siya, pero nang ahas siyang insultuhan ng isang peak of nobility realm. Mabilis na lumapit si Ling Feiwo, kabadong nagsalita. Senior, ang taong to, hindi siya mas mahina kaysa kay Master, at least nasa nobility realm siya. Sumingkit ang mga mata ng halimaw, may matakang pangmalas, batang babae, aniya, nakangisi, oo, ako nga ang dapat niyong katakutin. Ngunit hindi na tinag si Li Qing, at ano ngayon kung nasa nobility realm ka, sagot niya, nakataas ang baba, andito naman si Patriarch, sinabi niya, entry phase sa 1 taon, Profound Sovereign sa 3 taon, ikaw, hindi ka na magtatagal. Saglit na nanahimik si Xuanxia, malakas siya, pero kaya ba niyang abutin ang sinasabi niyang lakas? Dinuro ni Li Qing ang demonyo, hoy, langgam, anong ginagawa mo rito? Lumuhad ka na at tanggapin ang kamatayan mo. Dumilim ang paligid, ang presensya ni Xuanxia ay lalong naging mas nakakatakot. Tigilan mo ang kakasalita, tabachoy, sigaw ng halimaw, wala bang nakapagdisiplina sa tabachoy na to? Ayokong madumihan ang mga kamay ko sa pagpatay sa'yo, halika. Makipaglaban ka na lang sa akin. Humakbang si Wang Feng, seryosong bamaling kay Elder Ye. Hawakan mo siya saglit, sisiguraduhin kung hindi na siya babalik. Pagkatapos, mabilis niyang tinawag ang system, gamitin ang summon. Samantala, umangat ang kilay ni Xuanxia sabay tawa. Ikaw ba ang Elder Ye ng sekta niyong basura? Bulalas niya. Iniipon ang kanyang kapangyarihan. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin, at agad itong nanglunsad ng pag-atake. Kalma lang si Ye Guchen, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada,
ang talam nito kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang espada ni Ye Guchen ay parang kumikinang na bituin, hinahati ang kadiliman, ang demonic aura ni Xuanxia ay hamarang, ngunit hindi sapat, ang banal na talam ay tumarak, pinunit ang anino at tumama sa kamay ni Xuanxia. Boom, tumilapon siya, nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pagsabog ng dugo sa ere, napatigil siya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit tinatakpan ng sugat, sa itaas ng himpapawid, lumapag si Ye Guchen, ang kanyang sibat ay kumikinang sa banal na liwanag, muling dumilim ang mukha ni Demon Xuanxia, may isang nobility realm powerhouse pala sa sekta na ito, at ang kanyang espada, umabot na sa perpektong antas. Nag-aapoy sa enerhiya si Demon Xuanxia at sumiklab sa galit laban kay Elder Ye. Pulang apoy ang bumalot sa kanya, ang kanyang malahalimaw na anyo'y nangingibabaw. Kapag nabali ko na ang selyo, ikaw ang una kong kakainin, sigaw niya, umaalingaw ang kanyang tinig sa buong kalangitan. Sa harap niya, hindi natinag si Elder Ye, tangan ang kanyang makinang na espada. Sa di kalayuan, itinutok ni Li Qing ang kanyang daliri kay Xuanxia, isang ngiting ng asar sa kanyang labi. Aya, tumatakas ka ba kasi hindi mo siya kayang labanan? Hindi pwede yan, sigaw niya. Nanlilisik ang mga mata ni Xuanxia sa galit, lintik kang matabang to, kung hindi ka titigil sa kadaldalan mo, ipapakita ko sa iyo ang totoong bangis ko. Bigla, isang malakas na suntok ang damapos sa mukha ni Li Qing, napaatras siya, hawak-hawak ang kanyang pisngi. Sect leader, bakit mo ako sinuntok? Reklamo niya. Walang imik na tumingin si Wang Feng, may lamok sa mukha mo. Habang pinupunasan ng ilong, napaisip si Wang Feng, napakasuntukin itong tabaing to. Muntik ko nang makalimutang kakampi pala natin siya. Sumabog sa galit si Xuanxia, pinaliligiran ng nag-aalab na pulang enerhiya, wawasakin kita. Sa loob ng isang kubo, nanginginig si Ling Feiwo, halos hindi makahinga sa kaba, Master. Mabilis na naghanda at sumugod si Elder Ye, ang kanyang espada'y kumikislap sa banal na enerhiya, sa isang iglap, narating niya ang kalaban, ang kanyang paggalaw ay tila hangin, mabilis, matalim, at hindi mahulaan. Boom, nabiyak ang lupa sa tindi ng banggaan ng kanilang kapangyarihan. Sumugod si Xuanxia gamit ang kanyang matatalas na kuko, puno ng itim na enerhiya, ngunit iwas si Elder Ye, gumanti ng matalim na hiwa ng kanyang espada, nagsalubong ang gintong liwanag at kadiliman, isang sagupaan na yumanig sa buong mundo. Sa malayo, hindi makagalaw sa takot ang mga disipulo ng Divine Immortal Sect, ang kanilang sekta ay nanginginig sa puwersang kanilang nasaksihan. Napatigil si Xuanxia. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga biyak, ang kanyang enerhiyang demonyo'y unti-unting naglaho, hindi ito maaari. Habang bumababa ang alikabok, lumantad ang tunay na epekto ng laban, ang dating mayabong na lupain ay naging isang sirang kapatagan, ang enerhiya ni Elder Ye ay nanatiling nakalutang sa hangin. Si Xuanxia, duguan at nanghihina, ay pilit na bumangon, sa kanyang isipan, naglalaro ang isang madilim na katotohanan, kayang-kaya ko siyang patayin kung gagamitin ko ang aking buong lakas. Ngunit kung baliin ko ang selyo, malalaman ito ng iba, wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Itinutok niya ang kanyang daliri kay Elder Ye, sa ngayon, tatapusin na natin ito, kapag bumalik ang buong lakas ko, magpapatuloy ang laban. Tinitigan siya ni Elder Ye ng malamig, hindi ka makakaalis ngayon. Nangising mapait si Xuanxia, ikaw nga ang pinakamalakas na mandirigmang nakaharap ko, pero kahit ganun, hindi mo ako kaya pigilan. Ngumiti si Elder Ye. Hindi ako ang pipigil sa'yo, ako lang ang nagsasayang ng oras. Mula sa likod niya, lumapit si Wang Feng, sumisinghot ng hangin, mukhang dumating na siya. Napakunot ang noo ni Xuanxia, sino, isang malamig na simoy ng hangin ang bamalat sa paligid, puting niebe ang dahan-daang bumagsak mula sa langit. Napatingala si Xuanxia, nagyayelo, sumingkit ang mga mata ni Elder Ye, kanina, hindi ko pa sigurado, pero ngayon, alam ko na, siya ang aking itinakdang katunggali. Sa likuran ni Xuanxia, lumitaw ang isang lalaking balot ng nagyayelong katahimikan, Zimen Piaozu. Nanigas ang katawan ni Xuanxia, dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang pulang mga mata ay nag-aapoy sa takot. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ng bagong dating, ang kanyang tingin ay malamig, hindi natinag kahit bahagya. Napakuyom ng kamao si Xuanxia, kung si Ye Guchen lang ang kalaban ko, baka kaya ko pang lumaban, pero ang lalaking ito, wala akong laban. Biglang pumihit si Xuanxia, nagtangkang tumakas, ngunit isang galaw lang ng daliri ni Zimen Piaozu. Xing, isang manipis na linya ng liwanag ang lumitaw sa hangin. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos, ang katawan ni Xuanxia ay sugatan.
Nanlaki ang kanyang mga mata, duguan niyang hinawakan ang kanyang leeg, ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Sa harap niya, hindi man lang lumingon si Zeman Piauzo, para bang isa lang itong pangkaraniwang araw para sa kanya. Habang namimilipit sa sakit, napabulong si Zuan Shua, isang espada, na walang hugis, isang espada na gawa sa purong liwanag. Anong klaseng espada to? Nagpagpag si Zeman Piauzo ng dugong dumikit sa kanyang daliri. Wala lang, ginagalaw ko lang ang espada kung paano ko gusto, hindi pa nga ito itinuturing na teknik, lalo nang bigyan ng pangalan. Naglalakad-lakad si Wang Feng, ang isip niya ay abala sa pagproseso ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko inasahan na ikaw ang tumawag sa nag-iisang kalaban ni Ye Guchen sa kanyang buhay, si Zeman Piauzo. Kung si Ye Guchen ang Sword Immortal, si Zeman Piauzo naman ang Sword God. Pareho silang tapat at narating na ang punto na tanging espada lamang ang nasa kanilang puso. Napatingin siya sa interface ng sistema, na nagpapakita ng detalyadong katangian. Katangian ng karakter, Zeman Piauzo Kultibasyon, Profound Sovereign Mid Stage. Profound Skill, Holy Light Sword Dao, Sovereign Grade Peak. Profound Weapon, Raven Sheath, Sovereign Grade Peak. Sistema, sa lohikal na pananaw, dapat mas malakas si Ye Guchen kaysa kay Zeman Piauzo, tama ba? Usisa ni Wang Feng. Ang malamig na boses ng sistema ay bumalat sa kanyang isipan, si Zeman Piauzo ang napili sa pagkakataong ito. Matapos ang laban sa Purple Forbidden Peak, nakamit ni Zeman Piauzo ang pinakatuktok sa kasanayan sa espada. Sa ngayon, ang kasanayan ni Zeman Piauzo sa espada ay umabot na sa bagong antas. Narating na niya ang estado kung saan ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring maging espada nang wala siyang espada sa kanyang puso. Napalunok si Wang Feng, kung ganoon, nauunawaan ko na, narinig ko na ang isang Profound Sovereign Realm Expert ay isa sa pinakamalalakas sa buong Yaori Empire, hindi masama. Ngayon, ang Divine Immortal Sect ay mayroong Profound Sovereign Realm Expert. Samantala, bumalat ang malamig na boses ni Ye Guchen habang kaharap si Zeman Piauzo. Matapos ang laban sa Forbidden City, hindi ko inasahan na muli kitang makikita rito. Nakatitig si Zeman Piauzo ng malamig. Kapag nakarating ka sa Profound Sovereign Realm, maglaban tayo muli. Nagulat si Ye Guchen sa sinabi ni Zeman, at kumpiyansang sumagot, sige. Lumapit si Zeman kay Wang Feng at yumuko, pagbati, Panginoon, huli na ako. Samantala, nag-alinlangan ang isipan ni Demon Xuanxua, kung si Elder Ye, sigurado akong makakalabas pa ako rito, kung si Elder Zeman, may pagkakataon pa ako, ngunit, kung ang misteryosong Patriarch ang kumilos, tiyak akong mamamatay, hindi ko matansya ang lakas niya. Pero kahit ang isang Profound Sovereign Realm Expert ay gumagalang sa kanya, natatakot ako na napakalakas niya. Walang magawa, nagsalita si Xuanxua, kung nakatadhana na ang demonyong ito ay bumagsak dito ngayon, pipiliin ko ang pinakakarapat dapat na bugbugin. Nagtaas ng kilay si Li Qing, na bigla, bagamat tiyak na maabot ko ang entry phase realm sa loob ng isang taon. Ngayon, ako'y isang mortal na hindi pa nagsisimulang mag-cultivate, malakas ka, pero ang kapal ng mukha mong bugbugin ang isang mahina tulad ko. Bamulong si Ling Feiwu, Senior, ayos lang, isang kumpas ni Ye Guchen, lumutang si Li Qing, oh dear. Sa loob-loob niya, napaisip si Li Qing, bagamat malakas ang Divine Immortal Sect, kung makatagpo ako ng panganib at lalaban, ako na isang henyo ay maaaring mapahamak, hindi na ako maaaring maging inosente mula ngayon. Humarap si Zeman kay Wang Feng, Patriarch, ano ang gagawin natin sa kanya? Malamig pero puno ng autoridad ang boses ni Wang Feng, isa, ibigay ang pera bilang bayad sa pagpasok at sumali sa aking Divine Immortal Sect, dalawa, gagamitin ka namin bilang pataba upang palakasin ang mga halaman at bulaklak sa aking sekta. Mabilis na nag-isip si Wang Feng, kung mapapaniwala ko ang dakilang Demon Xuanxia na sumali sa Divine Immortal Sect, makakakuha ako ng sect points para sa pagre-recruit ng malalakas na tao. Pagkatapos noon, titingnan natin kung siya nga ba'y masama, at kung oo, papatayin natin siya. Nagningas ang mata ni Demon Xuanxia, ang mga demonyo ay kailangang patayin, hindi hamakin. Ngunit hindi nagpigil si Li Qing, nakangiti pa rin, Patriarch, pinili niya ang pangalawang pagpipilian, ibaon ko ang katawan niya sa lupa at iiyak ko sa ibabaw, sisiguraduhin kung lalago ang mga bulaklak at halaman sa sekta. Napakunot ang noo ni Wang Feng, Dumbo, nakalimutan mo na ba ang sakit, mamaya, tutulungan kita magpraktis, bugbugin, ang Black Spirit Tortoise Immortal Body. Bago pa makapagdiwang si Li Qing, isang malakas na suntok mula kay Ling Feiwu ang tumama sa kanyang mukha. Junior, bakit mo ako sinuntok? Tanong ni Li Qing. Naghahanap ng palusot si Ling Feiwu, Senior, may lamok sa mukha mo. Bakit sinususo ng mga lamok ang dugo ko?
Hindi ba nila alam na may mahalagang dugo ng henyo sa akin? Reklamo ni Li Qing. Muling tumitig si Wang Feng kay Xuan Shua. Alam kong mapagmataas ka at mayabang, ganito na lang, maaari kang sumali sa aking sekta sa loob ng 1 taon, kung hindi kita mapanatili ng kusa sa loob ng 1 taon, maaari kang umalis anumang oras pagkatapos noon. Sumigaw si Demon Xuan Shua, ang mga demonyo ay kailangang patayin. Ngunit ang kanyang katawan ay yumuko, inihahandog ang bayad sa pagpasok. Ngumiti si Wang Feng, magaspang ang bibig mo, pero matapat ang katawan mo. Biglang nagpapapang prompt ng sistema. System prompt, binabati ang host sa matagumpay na pagre-recruit kay Demon Xuan Xia. Ang host ay makakatanggap ng 10,000 sec points at isang random summon. Napangiti si Wang Feng, puno ng galak. Hindi ko inasahan na ang gantimpala sa pagre-recruit sa dakilang Demon Xuan Xia ay ganito ka-generous. Mukhang kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat akong mag-recruit ng mas maraming malalakas na tao. Samantala, matalim ang tinig ni Wang Feng nang bigla siyang sumigaw. Tama. Matalas ang kanyang titig habang nakatutok kay Xuan Shua. Ano ang ibig mong sabihin sa rasyon? Nanahimik si Xuan Shua ng ilang segundo, tila iniisip kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, pagkatapos, ngumiti ito ng bahagya at humahagikik. Ahem, isa lang yung libangan ko, panggulat lang sa iba, hindi ko naman talaga sila kinakain. Hindi kumbinsido si Wang Feng, may kung anong bumubulong sa kanya na kailangang kumpirmahin ito. Sistema, totoo ba ang sinabi ni Xuan Shua? Isang malamig at mekanikal na tinig ang pumailan lang sa kanyang isipan. Oo, napakunot noo si Wang Feng, ang ideya na ang isang dakilang demonyo tulad ni Xuan Shua ay nananakot lang ng tao para sa katuwaan ay tila katawa-tawa, pero hindi kailanman nagsisinungaling ang sistema. Matapos magmuni-muni ng sandali, bigla siyang natawa. Nagulat si Xuan Shua, pero di nagtagal, natawa rin siya. Sa kanyang isipan, nagsalita si Wang Feng gamit ang telepatiya. Hayop ka, isa kang dakilang demonyo, nasa tuktok ka ng profound sovereign realm noon, at kailangan mo pa ring manakat ng iba para lang matuwa. Sa isip din, sumagot si Xuan Shua, ngumisi ito, anong klaseng tao ang gagawa ng ganyang bagay? Sigurado akong magagalit ka kung sabihin kong kinakain at pinapatay ko talaga sila, kaya hindi ko na lang sinabi ang totoo. Nagtaka si Ling Feiwu habang pinagmamasdan ng dalawa. Anong klaseng diskarte to? Paano nagawa ni Patriarch na kumbinsihin ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni dakilang demonyong Xuan Shua na sumali sa Divine Immortal Sect gamit lang ang ilang salita? Napangiti si Li Qing, si Patriarch talaga ang tunay na alamat. Tumalikod si Wang Feng, ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng bigat sa paligid. Tama na ang panggulat, sumama kayo sa akin, nagkatinginan sina Ling Feiwu at Li Qing. Saan tayo pupunta, Patriarch? Tanong ni Ling Feiwu. Misteryosong ngumiti si Wang Feng, syempre, dadalhin ko kayo sa tunay na tirahan ng Divine Immortal Sect. Nanlaki ang mga mata ni Ling Feiwu, alam ko na, hindi lang maaaring kubo ang tirahan ng Divine Immortal Sect. Nanginginig sa pananabik si Li Qing, sa wakas, makikita na natin ang totoong Divine Immortal Sect. Samantala, si Xuan Shua ay tahimik na nag-iisip, mukhang hindi ko sinasadyang naiintriga ang isang sinaunang sekta, kung hindi, paano magkakaroon ng isang profound sovereign at profound general realm na makapangyarihan sa isang kubo lang? Ano nga ba ang tunay na sekreto ng Divine Immortal Sect? Nagkumpulan sila sa loob ng maliit na kubo, halatang naiilang, napabuntong hininga si Wang Feng. Medyo maliit ang kubo, huwag masyadong magsiksikan, okay. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at sinambit buksan. Biglang lumitaw ang isang gintong talisman sa ere, lumulutang na parang may sariling buhay. Boom! Ito ay sumabog at naglabas ng nakakagininto ang enerhiya, kumukislap at naglabas ng matinding liwanag. Napaatras sina Li Qing at Ling Feiwu sa pagkagulat, habang si Xuan Shua ay napanganga. At sa harapan nila, isang divine gate ang unti-unting bumukas. Halos mapatalsik ang mga mata ni Xuan Shua. Anong klaseng sekta ang Divine Immortal Sect? Nasa loob ito ng isang lihim na dimensyon. Ang mga lihim na dimensyon ay napakabihira sa Xianlan Continent. Tuwing may lumilitaw na ganito, siguradong magaganap ang madugong labanan, tanging ang mga nasa Profound Emperor Realm lamang ang may kakayahang magbukas ng isang lihim na dimensyon. Nagpatuloy siya sa bulong sa sarili, ngunit, paano nagawa ng Divine Immortal Sect na sakupin ng isang lihim na dimensyon, nangangahulugan ito na itinatag ito ng isang Profound Emperor, ibig sabihin, mayroon silang Profound Emperor Realm Legacy. Kung makuha ko ang kapangyarihang yun, naglakad si Wang Feng papasok sa portal, ang paligid ay bamalat ng kumikinang na gininto ang enerhiya. Paglabas niya sa kabilang dulo, napalibutan siya ng isang napakagarang templo,
nagliliwanag sa sagradong enerhiya. Ang mga pader nito ay may nakaukit na sinaunang mga simbolo, kumikinang sa mahiwagang liwanag. Napatigil sina Ling Feiwo at Li Qing, tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Zuan Shua ay napabulong, Divine Immortal Sect, ang pangalang ito ay karapat-dapat sa kanyang kadakilaan. Dahan-dahan nilang inakyat ang mga lumulutang na hagdan patungo sa isang napakarangal na gintong templo, ang buong paligid ay tila isang kaharian ng mga Diyos. Lumingon si Wang Feng sa kanila, piliin ninyo ang inyong magiging tirahan, matapos nyun, maaari ninyong tuklasin ang Divine Immortal Sect, pero huwag kayong lalapit sa mga ipinagbabawal na lugar. Sa sabik na tinig, sabay-sabay nilang sinagot, oo, Patriarch. Sa loob ng engranding bulwagan, binuksan ni Wang Feng ang napakalaking pinto na may maselang disenyo. Nang tumapak si Wang Feng sa loob, tila bumagsak siya sa isang dimensyon na puno ng kumikislap at mahiwagang estruktura. Sa gitna ng bulwagan, umupo siya sa kanyang trono, puno ng kumpiyansa at autoridad. Ang kanyang kasuutan ay sumasalamin sa kanyang mataas na ranggo, at ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa kapangyarihan. Sa kanyang isipan, nagbitaw siya ng pangako, balang araw, pupunuin ko ang bulwagang ito ng mga makapangyarihang nilalang mula sa Profound Emperor Realm. Muling ginamit niya ang sistema, gamitin ang random summon, isang saglit ng katahimikan, pagkatapos, sumagot ang sistema, random summon, tagumpay, binabati kita, host, na itawag mo ang Panginoon ng Shifting Flowers Palace, Yao Yu, nanlaki ang mga mata ni Wang Feng, ano, na itawag ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo.